Hindi, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, na? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. Okay. So, naalala niyo ang hamon ni Ustad Rashid Indasan na kami na naman ang maghaharap sa debate. Naudlot yun. Sa ngayon ba kayo na kami na naman ang maghaharap? Tapos kasi sa debate na naganap ni Ustad Ahmad Barcelon, gigil na gigil si Ustad Bashir Sakaging na makipagdebate at naganap talaga ang debate doon sa Tagbilaran City. No? Ito ang bahagi kahapon. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Triniting mabasa. No? Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And in loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. Napakita ko sa Biblia yung paksa namin. Pero ang paksa na tauhid, di ko narinig na binasa niya sa Quran. Ang salitang tauhid. Di ko nabasa. Di nabasa din. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Tama ang ating kapatid, nakaharap ko na isang bisis lang tayo dadaan dito. At yung sinabi niya, si Allah walang anak. Pero binanggit niya kanina na si Allah ay may 3 anak at may mga Diyos-Diyusan pa sa mga pagano na mga Arabo. Therefore, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling mismo sa mga pagano. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan kayo, pero ito talaga ang katotohanan. Na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Pro Dio et Iglesia. Maraming salamat. Walang personalan. Kawin din, hinahamon kita ng debate. O si Karashid po ito, na? Imam ng Masjid al-Burhan. Tayo naman ho ang magharap. Ngayon ba kayo? Kami na naman ang magharap? Ay, wala muna tayong raffle ngayon ha. Kunti lang na komentary sa cross-examination na ganap, mga kapatid. Okay? So, kunti lang muna na komentary. Karating lang namin galing sa Tagbilaran City. Samahan ninyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Personal ako nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid natin na sumusuporta sa naganap na debate para harapin yung hamon ni ang nagawa ng paksa ay si Ustad Rashid, Ustad Sakaging. No? At hamon niya yon na makipagharapan sa debate, mga kapatid. Maraming salamat sa sumusuporta at sa mga kapatid nating nagdasal at lalo na ang mga CFD Tagbilaran City sa pamumuno ni Bro Kaloy Buyabdor at yung misis niyang si Olga at sa mga kasama. Maraming salamat sa partner ko si Bro Tata, kay Father Darwin din. Maraming salamat at sa mga kapatid nating mga Muslim, no? Ang dami nila na nood kahapon at marami ding galing sa Maynila. So, kumusta? Welcome po at magsagawa tayo ng short commentary lang, yung question and answer, no? Ang nangyari kasi, una, nag-communicate, alam ni Bro Ustad Bashir, na nagkasundo kami, 2 tindig yon
So, dalawang cross-examination. Dalawang tindig, dalawang cross-examination. Ewan ko kung bakit nagiging isa, dahil sa totoo lang, di ko naman alam talaga na magiging isa na lang ang cross-examination. May rebuttal and then conclusion. Pero mas mabuti na din dahil napadali, di ba? Ang nangyari. So, sa mga suking taga-subaybay natin, huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live streaming at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Now, balik natin para sa background. Ang sabi ni Nieves Francisco, basta dyan lang sa Osamis or Tagbilaran. Huwag lang yung sa Cotabato, di po ba? Yun lang. Dahil harap nga sila sa plaza, so pwede sa Tagbilaran. Neutral ground natin. Nasa Luzon sila, nasa Mindanao ako. Doon tayo sa neutral ground. At napakaganda naman yung nangyaring talakayan namin, di ba? Napakalinaw din, mga kapatid. So, ano daw ang topic? Yun ang sabi niya, maganda pong topic. Talang buhay at pagkapropeta ni Muhammad. Yes, wala pa, di pa na yan naganap na talakayan, di ba? Yung talang buhay at ang pagkapropeta ni Muhammad. Di pa yan naganap. So, ngayon, ito ang bahagi. Para sa mga nagsubaybay ngayon, alam ni Ustad Bashir Sakaging na siya ang gumagawa sa paksa. At nang gumagawa siya sa paksa, alin ang dapat paniniwalaan, yung Trinity o Tauhid sa tiyak na kaligtasan. Yun ang ginawa niyang paksa. Tinanggap ko. Doon sa Tagbilaran City, yung nangyari namin. Pero, dapat, isang paghahambing kasi yon, no? First time ko nakatanggap ng proposisyon na comparative study. No? Dahil, kung debate, resolved that the Trinity, dapat ganyan. Resolved that the Tauhid, dapat ganyan. Pero, hindi. Siya ang nagawa nun, Tauhid, Trinity o Tauhid. Tauhid o Trinity. Alin ang dapat paniniwalaan para sa tiyak na kaligtasan. Pero kung mapansin ninyo, komentary ko lang ito, iniwasan ni Ustad Sakaging na itindig yung paksa niyang Tauhid. Dapat, nag-define ako ano yung Trinity. That is the primary obligation of the affirmative side, to define the proposition. No? Ano yung Trinity? At para di bias, kung napansin ninyo, ang definition ginamit ko sa aklat mismo ng mga Muslim. Para di bias. At magaging argumento din yon para sa nagsasabing ang Trinity ay tatlong Diyos dahil sa aklat ng mga Muslim, nabasa natin na may isa lamang na Diyos sa Trinity at tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yan. So kapatid na Bashir Sakaging, dapat i-define din niya ano yung Tauhid. Ako na ang nagbigay ng yung the three aspects of Tauhid. Dahil ibinigay ko yon, ipinipresenta ko yon, nasa kasunduan kasi namin. Walang tanong na mangyari maliban lang kung ito'y inihayag sa deliberation. Kaya napansin ninyo, yung mga talata sa Quran na against sa Trinity, nilatag ko talaga. Nilatag ko para sa ganon na magamit natin sa cross-examination. Okay. So, dito na tayo sa cross-examination dahil may nilatag kasi ako na
sinabi sa Quran nila, tinanong ni Allah, Jesus, itinuturo mo ba sa mga tao na ikaw ay Diyos at yung ina mo? So, yung Trinity sa kanila, ang persona, nagiging tatlong Diyos na hindi naman yon aral ng Kristiyano. At isa na dyan, si Santa Maria. Kaya yung argumento natin, kung si Allah ay tunay na Diyos, di ba niya pwedeng, di ba niya alam kung ano talaga ang tunay na turo ng Kristyanismo? Itinuturo ba ng Katoliko na si Santa Maria ay Diyos? Hindi, may ginagamit siya na aklat, yung ginagamit ng EDD at yung ginagamit ng yung dinagdagan ang nakasulat, dinagdagan din ang pahina, no? Xerox ginamit niya. Dahil si Santa Maria daw ay sinamba, therefore si Santa Maria Diyos nating mga Katoliko. O di, batay sa kasunduan, pwedeng tanungin kung ito'y inihayag sa deliberation. O di sinundan ko. Nagreklamo siya. Bakit daw tinanong ko si Santa Maria at si Muhammad, ang layo na daw. Pero para bang iniwasan niya. So, ito mga kapatid, ang bahagi. Okay, time. Before the interpellations, Nagpapasalamat din ako kay Dr. Fidel na napakagaling na moderator. Siya ang moderator sa mga nangyaring debate nila ni Father Darwin, nila ni Bro Kaloy at iba pa. Napakagaling talaga at napaka-professional na mag-handle ng debate. Okay, tuloy natin. we would like to request the audience, let us respect the speakers and please behave. We want to fully understand sa lahat na kanilang binabanggit. Kinakailangan po talaga na liwanag sa lahat. We would like to appreciate both speakers. Very relaxed po sila. Kaya kayo naman, we are prohibited to please shout, do not shout. Please behave. Okay? So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Di talaga mapigilan itong mga kapatid natin sa nanonood, Muslim at Kristiyano. Oh? So, yun, kaya nag-warning ang moderator. Resume 14 minutes. Questions. Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad kay Maria. Natural lang. Nakalimutan na niya ang kasunduan yata namin. Ang kasunduan namin. Ang tanong ay nakabatay lang sa inihayag sa deliberation. Pero ang ginawa kasi ni Ustad Bashir, niribat niya yung pahayag ko. Niribat na niya yung pahayag ko. Instead, natindigan niya yung tauhid na siya ang tiyak na dapat paniniwalaan sa tiyak na kaligtasan. Dapat yun ang deliberation niya. Dahil ang dami ko pang katanungan kaugnay sa tauhid. No? Ang dami ko pang katanungan sana. Okay. So, yun. Para maribat niya, yung pahayag ko, yun, nilatag niya yung isang aklat na dinyos daw natin si Santa Maria dahil may mabasang sinasamba si Santa Maria. Kaya, doon tayo kumuha ng batayan sa cross-examination. Oh, ang layo. Oh, sasagutin po natin. Oh, malayo na daw umano. Kaya nag-object ako. Paalala lang. Oh, na ang katanungan dapat batay sa kaniyang pahayag at sa kaniyang tindig.